Okay, heto na po, no? Parang nabulabog na po itong kongreso. Itong vlog na ito ay ipapakita ko sa inyo kung gaano po nagpanik ngayon itong mga taga House of Representatives o itong mga congressman na mga kalaban nitong si Congressman Leviste. Okay? Parang inamin na rin nitong isang congressman na hindi sabi niya hindi lahat. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, heto na po, no? Parang nabulabog na po itong kongreso. Itong vlog na ito ay ipapakita ko sa inyo kung gaano po nagpanik ngayon itong mga taga House of Representatives o itong mga congressman na mga kalaban nitong si Congressman Leviste. Okay? Parang inamin na rin nitong isang congressman na hindi sabi niya hindi lahat ng mga kongresista ay makatanggap ng bonus, yung narinig nating may 2 million bawat isang congressman. Wow. So hindi pala lahat. So kung sino yung that is my interpretation sa kanyang sinabi. Ito siya. Na hindi raw lahat makakatanggap. Meaning to say pabor-paboran ba 'yan? Di ba? Kung sino yung malapit sa speaker, yun ba ang mabibigyan? And at the same time, tama ba nabigyan sila ng tag 2 million? Ito raw ay tinatawag na bonus break, okay? Kasi mamaya ay itong taga News 5 ay tinanong rin itong si Congressman yung dating congressman dito. Ipinaliwanag niya na nakasanayan na raw ito, okay? Mamaya pakinggan natin yan, no? Po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito, guys, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so, unahin muna natin itong ito yung sinasabi nila. I-explain ito ni, ng News 5, okay? Na, ano ba talaga itong 2 million na ipamimigay bawat isang congressman? Ito, play natin. Usap-usapan ngayon ang Christmas bonus daw ng mga congressman na siniwalat ni Congressman Leandro Leviste. 2 million pesos daw ang binigay sa mga congressman ayon kay Leviste. Pero ito po, ayon kay Navotas Congressman Toby Chanco. Si Toby Chanco pala. Si Toby Chanco ang nag-explain dito na dati na raw ito, okay? Hindi pala yan bagong kalakaran. Katunayan, dati na raw kalakaran sa Kongreso na bigyan ng parang bonus sa mga congressmen tuwing sila po ay magbe-break or magre-recess. Ang opinion ko dyan kung dati na yung kalakaran na magbigayan ng tag 2 million pesos every Christmas break, putulin na natin yan. Kasi, mahihiya naman tayo. Sobrang dami pong mga mahihirap nating mga kababayan na taxpayer lang lahat, Pero kayo, sitting pretty lang kayo, may sweldo na kayo, ang laki-laki ng mga sweldo ninyo, ang yaman-yaman nyo na. Tapos, tatanggap pa kayo ng bonus break? Parang abusado naman kayo kung ganyan, di ba? Wala akong pinipili kahit sinong congressman dyan, kahit si Congressman Paulo Pulong Duterte pa yan, kaalyado natin, lahat ng mga sinusuportahan nating mga congressman dyan sa House of Representatives. Lahat kayo, kung nakatanggap kayo ng tag 2 million every Christmas break, putulin na natin yan. Kasi hindi naman natin alam kung yung 2 million na yan ay talagang itutulong ninyo yan sa inyong mga constituents o sa inyong mga probinsya. Di ba? Yung iba dyan, binubulsa. Maraming mga greedy dyan. So, dapat putulin na yan. Imagine, 2 million times 300. 300 sila ng mga congressman. 600 million rin. Pwede na yan pang, gumawa ng mga proyekto. Di ba? Kukurakutin pa rin. Wala talaga tayong lusot nito. Ay, nako. Kay Chanco, inabutan niya yan mula pa nung una siyang naging congressman noong taong 2010. Actually, nung napakinggan ko rin yung vlog ni Attorney Harry Roque kagabi, talagang totoo raw yan nung panahon rin ng congressman pa sila. Sa panahon ni Pangulong Aquino, Pangulong Duterte at Pangulong Marcos, parating meron silang kung tawagin niya ay break bonus.
Kung meron din sa mga nakaraang administrasyon, hindi alam ni Tiangco. Tuwing kailan yung mga break bonuses at mga break na yan, ang Kongreso ay karaniwang nagbe-break bago mag-undas, bago mag-Pasko, at bago mag-Holy Week. Oh, don't tell me na Undas, Christmas, at Holy Week, may tagto 2 million kayo? So 6 million per year ang mga bonus ninyo, kaya pala kayo mga matataba kayo dyan? So 3 times a year. Kung nag-break ang Kongreso para sa undas noong October 3, 1.5 billion daw ang binigay ng Kongreso. Oh, sa Undas, 1.5 million rin ang na-receive nila. Parang putulin na natin yan. Kawawa naman ng mga Pilipino dyan. Sa bawat mambabatas. Pero tiyempo naman yan sa kasagsagan ng botohan para sa 2026 General Ay, Appropriations alam na. Alam na. Pwedeng gagamitin nila yan sa mga kampanya nila. Di ba? Kaya pala. Bill na ginawa rin noong Oktubre. Tapos, yung mga kalaban nila, yung sina Polong Duterte, sina Marcoleta, Kiko, hindi makatanggap. Yung malapit lang sa speaker ba ang makatanggap? Hindi, nagtatanong kami ha. Para sure win ang Pangulo ninyo. Jesus Maria Josep. Ang sunod na bonus ay dapat itong magpapasko na ayon naman kay Tiangco ay hindi raw niya natanggap. Pero ito raw marahil ang dahilan kung bakit ito tinawag na Christmas bonus ni Libiste dahil binibigay nga yan bago mag-Christmas break yung mga congressman. Magkano? Naglalaro rin daw yan sa mga 1.5 billion pesos more or less. 2 million na nga eh. May umuugong na balita niya na nalaman ni Congressman Leviste. Alam niyo naman si Leviste. Maanghang ang bibig niyan. Wala, hindi yan nagsasabi ng hindi totoo. Tanong namin si Congressman Tiangco kung para saan itong break bonus ng mga congressman. Ayon sa kanya, ito raw ang paliwanag sa kanya nung bago pa siyang congressman nung taong 2010. Pag nag-recess daw kasi ang Kongreso, inaasahang babalik distrito ang mga congressman. Ang pera raw, panggastos sa mga congressman sa kanilang mga distrito. Basta't merong voucher na pinapapirmahan sa mga congressman, sabay abot po ng tseke. Sa madaling sabi, hindi po ganun kalinaw kung para saan itong mga break bonus. Siya na mismo ang nagsabi ha. Hindi malinaw kung ano ba talaga para saan itong mga bonus-bonus na ito. Hindi malinaw. So ibig sabihin, kung walang detailed explanation, baka pwede itong mapunta sa corruption. So sinong kawawa? Pilipino na naman. Ang bansa na naman ang kawawa. Itong mga klaseng ganito ba na mga old na mga nakasanayan na dyan sa House of Representatives, ito yung dapat na buwagin. Dapat wala na itong mga ganyan eh. At kung saang bahagi ng House budget ito nanggagaling. Pero ito ang talagang malinaw. Itong mga bonus na ito ay hindi po subject to liquidation. Patay. Ito pa ang grabe ha. Itong mga bonus na ito, not subject to liquidation. Wow! Grabe naman yan. Paano namin malalaman, kung talagang itutulong yan sa kanilang mga constituents? Paano kung nag-Starbucks lang sila araw-araw? Ang dami pang mga coffee shop dyan na mas mahal pa sa Starbucks. Baka pumunta lang sila sa Greenbelt. O sa mga Marangyang Hotel. Grabe naman yan. Walang liquidation. Dapat ilagay dyan kung saan napunta yung mga pera na yan. Grabe. Kawawa talaga Pilipinas. Walang kailangang mga resibo, walang kailangang mga patunay kung saan ito ginastos. Basta pirmahan ang voucher at tanggapin ang tseke. Sa madaling salita, maaring gamitin ito ng congressman para sa ikabubuti ng kanyang constituency sa distrito. Kung ganyan ang gagawin, mas mabuti. What if mapupunta lang yan sa mga... alam niyo na. Bakit? Alam niyo, money is the root of all evil. Di ba? Kopya-kopya ko yung boses, no? O di kaya sa ikabubuti ng kanyang sariling bulsa. Kung tutusin, hindi lang naman kasi yung mga bonus ang hindi kailangan po ng liquidation. Ang Maintenance and Other Operating Expenses or MOOE ng mga congressman. Yan ang MOOE. Yan dati, in-explain na yan ni Sasrugando Sasot eh. Dati na yan eh. Isa pa yan. Ang laki-laki niya na dapat yung i-explain. Dapat magbigay linaw kayo dyan. Congressman Leviste, ikaw na bahala, ibulgar mo yan. Hindi rin kasi kailangan ng liquidation. At buwan-buwan, pumapatak po yan ng halos 1 milyong piso. Wow. 718,000 para sa district operations, 240,000 para sa miscellaneous expenses. Imagine that one, no? Per month yan, ha? District operational expenses, 718, 670 per month. Tapos, meron pa silang extraordinary miscellaneous expenses, 240,000 per month. Diba? So, 1 million per month
Ang tumataginting na, sus, grabe. Tapos, walang liquidation. Ang laking pera, hindi chinecheck. Bakit po ganon? Taong 2011, pinasa ng 15 Congress ang Senate Concurrent Resolution number So, 10. meaning to say, nagwawaldas tayo ng 300 million per month. Ganyan po kasayang ang pera. Akala ko ba walang pera ang bansang Pilipinas? Ang dami palang pera natin, no? Na nagsasabing hindi na kailangang busisiin ng COA ang pag-liquidate ng mga MOOE ng mga mambabatas. Ang kailangan na lamang Actually, News 5, ano na kayo, late na kayong nag-explain yan. Inunahan na kayo ng mga DDS. Dati, ang nag-explain yan, mga DDS. Sila, Sas Rugando Sasot, sila Ma'am Joey De Vivre, sila yung unang nag-expose dito yan sa MOOE. Tama ba? Sila ang unang nag-expose niyan. Pero, binabaliwala lang natin yon ng mga mga taga-gobyerno. Baliwala lang kasi natatamaan sila. Ngayon na meron na si Congressman Leviste, 'di ba? Booking na kayo lahat diyan. ay isang sertifikasyon mula sa mambabatas na nagamit sa tama ang pera ng MOOE. Bakit? Dahil ito naman daw ang dati ng kalakaran na ginagawa na lamang nilang formal. Kaya't ang ginigit ni Tiangco, maging mas prangka ang Kongreso at aminin ang pagtanggap nitong perang ito. Pero higit sa lahat, kailangan din ng mas mahigpit at masinop na mga patakaran sa paggamit nitong pera ng bayan. Dapat bang ipatuloy itong patakaran ng liquidation by certification? Dapat hindi yan ipapatuloy. Dapat ihinto na yan. Lubos-lubos pa talaga ang tiwala natin sa ating mga mambabatas. Wala na tayong tiwala dyan. Sino pa ba may tiwala dyan? Lalo na para sa mga politiko na madalas laway lang ang puhunan, laway lang din ba ang ating pangahawakan? Mga kapatid, Ay nako, kawawang bayan. 'Di ba? So, tayo lang ang pinagloloko nitong mga taong to. Dapat yan, no? Buti na lang nandyan si Congressman Leviste na ibinubulgar yung mga ganyan para mabuking na lahat yung mga kalokohan nila. 'Di ba? Ito yung congressman rin na nagsasabi na hindi lahat ng mga congressman ay makakatanggap. Parang inamin niya. Kasi dapat kang pumirma na ma-impeach si BP Sara bago ka mabigyan. Umamin rin na hindi lahat. Wala namang sinabi na kung hindi ka pipirma. Pero inamin rin niya na hindi lahat makakatanggap. Kasi yung mga duda ko, yung mga kaalyado lang ang makakatanggap. Kung kontra ka sa mga utot nila, umuutot yan sila Kung kontra ka sa utot nila, hindi ka bibigyan. Deny na may 2 million pesos Christmas bonus po. I don't think everybody got 2 million. Di ba? I don't think everybody got 2 million. Yung ayaw sa utot namin, hindi yan mabibigyan. Inamin. Hindi pala lahat nabibigyan. Kayo naman. Siyempre si Congressman Pulong, hindi yan mabibigyan. Kontra yan sa administrasyon Sino pa? Sina Marcoleta, sina Irice, yung mga matitino dyan, sina Leviste, sina Barsaga, wala kayong 2 million. Di ba? Tama yung post ni Congressman Kiko Barzaga. Hindi naman ako mabibigyan kasi nasuspended ako. So yung 2 million na dapat natanggap ni Kiko Barzaga, merong nagdoble dyan. 4 million yung natanggap yung iba. Ganon ba? Kasi, ito. 4 million na yung sa inyo kasi yung kay, Congressman Kiko Barzaga, suspended yun. 4 million yung sa iyo. Ganon ba? Hindi, nagtatanong lang tayo, ha? Sabi naman to sila. Okay? Higher? No, I don't think everybody got 2 million, and I don't think anybody got higher than 2 million, And in the last analysis, it's not a Christmas bonus. It is a The last analysis is not a Christmas bonus. Isis! Ayaw nyo pang, tawaging Christmas bonus? Di ba? Para hindi kayo magmukhang masama sa taong bayan. an additional funding for your Christmas requirements in your district. Okay? Ano Christmas requirements? Hindi raw Christmas bonus, Christmas requirements. Inibarin yung bonus at saka requirements. Talaga, required talaga sila na magkapera. Ay, naku, kawawang bayan. For this requirements, for this requirements. Well, Christmas party ka sa mga barangay captain mo, health activity ka, you will do Mag-Christmas party sa mga barangay kapitan mo. Grabe sa. So yung hindi mo kaalyado na barangay kapitan, hindi involved sa Christmas party. Kasi meron ganyan, di ba? Ikaw, barangay kapitan ka. Dapat kayo mga barangay kapitan sa mga barangay, dapat sumuporta sa akin. Wala kayong, hindi kayo included sa Christmas party. Para mga bata rin, di ba? Kasi po,
sa isang probinsya, maraming cities. Imagine niyo yan ha. Sa isang city, maraming barangay. So meaning maraming mga kapitan. So, anong ibig mong sabihin? Mag-Christmas party ka every kapitan? Ang daming barangay niyan. Sa isang municipality, let us say, merong 10 barangay, 10 kapitan, o 10 Christmas party. Hindi naman siguro magsabay-sabay yan ng Christmas party mo sa kapitan, di ba? Kasi hindi yan magkakilala from municipality to another municipality. Hindi ko maintindihan. Ang isang congressman, merong kapitan. Ay, nako. Mga consultations, di ba? Mga ganon. Many things. Kung napansin nyo, parang hindi malinaw ang kanyang mga explanation, di ba? Hindi masyadong malinaw. Meaning to say, nagkautang. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman